Nasaan ngayon ang Pangulo? Bakit si Ralph Recto ang nangulo ngayon sa isang pagpupulong mga kababayan? Imbes na ang presidente ho natin ang siyang manguna. Tuloy na patanong ang ating mga kababayan dahil sa litratong kumakalat na ito sa social media na baka sumibat na. O di kaya naman daw, baka nagpapagaling na naman di umano sa paggamutan mga kababayan. Nagtatanong lang naman po yung ating mga kababayan na dapat rin nilang malaman kung nasaan talaga ang presidente. Lalo na ngayon na mayroong kaguluhan sa gitnang silangan na, Diyos ko po, wag naman po sanang mangyari. Baka madawit po tayo sa kaguluhan ng gitnang silangan, mga kababayan, dahil meron din po tayo mga EDCA sites dito. Oo, sinabi po nila, lalong-lalo na, ng NSC, mga kababayan, na wala di umanong base militar ang US sa ating bansa. Pero meron po tayong mga EDCA sites na meron pong mga paputok. Anumang oras pwede nila itong gamitin at anumang oras baka yan pa ang maging mitsa ng kaguluhan din sa ating bansa. Madamay tayo sa kaguluhan sa gitnang silangan. Nasaan ba ang Mr. President natin? Nagpapagaling? Nagpapahinga kasi hindi na kaya? O baka naman sumibat na, natatakot na baka pasukin tayo dito ng mga taga-Iran. At least siya safety na. O, nagtatanong lang po ang ating mga kababayan. Ito po yung litratong kumakalat ngayon sa social media, mga kababayan, na i-post po ni Atty. Harry Roque. O, ayan o. Basahin ko na rin po yung kanyang caption. O, what does Ralph Recto know? Nasaan ang Pangulo? Let Inday Sara lead. Di ba ga, mga kababayan, kapag ka hindi na visible ng ating Pangulo dahil sa kanyang kadahilanan kung ano man yan, nagpagamot man siya o kinakailangan niya ng pagpapahinga, di ba gay nararapat lamang po na ang Vice Presidente ang siyang tumayo at mamuno pansamantala sa ating bansa? Bakit si Executive Secretary Ralph Recto ang humarap sa isang pagpupulong? O ito, amid the ongoing conflict in the Middle East, Executive Secretary Ralph Recto called an emergency meeting on Monday morning to discuss the government plans and measures for affected overseas Filipino workers, mga kababayan. Patungkol siguro itong kanila pinag-uusapan kung paano nila ililikas ng ating mga kababayang OFW. Maaaring ito ang kanilang pinag-uusapan, which is tama po ito. At ito po talaga ang isinisigaw natin araw-araw na ang mga kababayan nating OFW, dali-dalian nyo naman sa pagsalba. Marami tayong mga kababayan na nasa gitnang silangan na nakikita po natin ang kanilang mga post online sa kanilang social media account na parang natutrauma na sila. Bawat may sumasabog na malapit sa lugar nila, napapatakip na sila ng tenga at napapaiyak sila dahil sa takot. Ang ating gobyerno, napakakupad kumilos. Imposibleng hindi nila nalalaman na mayroong paparating kaguluhan sa gitnang silangan. Dapat, nung hindi pa sumiklab ang kaguluhan, dapat gumawa na sila ng aksyon eh. Dapat naglabas na sila ng kanilang pahayag sa kanilang mga TV network. Di ba, mayroong sariling network ang gobyerno na nanawagan na sana sila na mga kababayan naming OFW, mainam pa na umuwi muna kayo pansamantala habang meron pang napipintong kaguluhan.
O eto na, naabutan na sila ng kaguluhan talaga. O papaano ng ating mga kababayan ngayon? Mamamatay sa trauma. Naku po, Diyos ko po, wag naman sana. Sa mga kababayan naming OFW sa gitnang salangan na apektado sa kaguluhan, mga kababayan, mag-ingat po muna kayo. Kinakailangan na i-secure nyo po muna ang inyong mga sarili. At hindi pa nakakagawa ng plano ang ating gobyerno kung paano kayo iuwi sa ating bansa. Yung presidente nga natin, wala eh. Nasaan ba ang presidente? Bakit si Ralph Recto ang tumira nitong pagmi-meeting na ito, mga kababayan? Baka pati yung tax ng gasolina na gagamitin, ay pati yung gasolina na gagamitin papunta Iran, mga kababayan, para sa mundo, sa ating mga kababayang OFW eh. Lagyan pa ng tax. Mahilig sa tax itong si Ralph Recto eh, no? O ngayon, uulitin ko ang katanungan. Nasaan ba ang Pangulo? Mga kababayan, baka meron po kayong idea. O di kaya, sana ang Malacanang sagutin ang katanungan ng ating mga kababayan. Napakarami na pong nagtatanong. Nasaan daw si Mr. President? O Auntie Claire, Palasyo Malacanang, PCO, o kung sino man ang maaari makapagbibigay ng detalye kung nasaan ang ating Pangulo, baka naman sagutin ninyo ang ating mga kababayan. Kasi nagdududa na sila eh. Nagdududa ang ating mga kababayan na baka sumibat na di umano si Mr. President para iligtas ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. O, sabi yan ng ating mga kababayan. Kahit magbasa po kayo sa comment section nitong na-post ni Attorney Harry Roque, ganyan po ang katanungan, pare-parehas po. Oh, baka tumakas na, baka nagpapagaling pa, o ano ba talaga, o baka naoperahan. Baka nagpa-opera uli. O, di ba, mga kababayan, karapatan po ng bawat Pilipino na botante, lalong-lalo na bumoto sa kanya noong nakarang halalan, na magtanong kung nasaan ang Pangulo, na siya dapat ang manguna sa mga pagpupulong, lalong-lalo na maselan itong kanilang pinagpupulungan, mga kababayan eh. Buhay po ng ating mga kababayang OFW ang kinakailangan po nilang isalba sa kanilang pinagpupulungan. Pero wala po ang presidente. Ngayon, kung nawawala ang presidente sa anumang kadahilanan, na tanging kayo lang ang nakakaalam, Palasyo Malacanang at Presidential Communications Office, baka pwedeng ang pangalawang Pangulo muna ang ihalili ninyo. Nasa batas naman yan. Constitutional yan. Huwag po ninyong kakalimutan. Nararapat lang na ang pangalawang Pangulo ang mamuno sa ating bansa pansamantala habang may iniinda pa ang ating Pangulo. Hindi ho maiaalis sa kaisipan ng ating mga kababayan na merong iniinda ang ating presidente dahil nung mga nakaraang buwan merong mga balibalita na meron na di umanong colostomy bag sa tagiliran si Mr. President. Tapos hinihingi ng taong bayan ang medical bulletin ni Mr. President, ayaw naman ibigay ng Palasyo Malacanang. Pinasisinungalingan pa nga nitong kanyang undersecretary, walang iba kundi si Claire Castro, ang tunay na kalusugan ng ating Pangulo. Sinasabi nila na okay lang daw. Okay lang? Kung talagang okay lang, di sana visible siya. Anumang oras, sana nakikita natin siya, mga kababayan. Nasaan nga? Bakit hindi na naman visible ang Pangulo? Ano, tulog pa? May hangover pa? Bangag pa?
Oh, hindi pa bumababa yung kanyang tama. O baka naman na tuluyan pang nagpapagaling dahil sa kanyang sakit. Pakisagot po, Palasyo Malacanang, kung nasaan ang Pangulo at kung matatagalan siya na hindi pa makabalik sa kanyang pamumuno dahil maaaring meron siyang pinagdadaanan at meron siyang kadahilanan, huwag po ninyong kakalimutan ang nakasaad sa saligang batas na dapat humalili muna ang pangalawang Pangulo. Huwag niyong kakalimutan yan, huwag niyong babaliwalain yan. Yan ang mahirap sa inyo eh. Binabali ninyo ang batas eh. Kayo di umano ang nagpapatupad ng batas, pero kayo din mismo ang bumabali sa batas para mapagtakpan lang ninyo ang tunay na kalalagayan ng ating presidente. Ano ba talaga ang lagay ng ating presidente? Balitaan nyo ang publiko. Karapatan din yan malaman ng publiko. Itong mga ito talaga, mga kababayan, mga bendalo talaga ito sila eh. Hindi sumusunod sa batas. Nasaan ang Pangulo? Ilabas na ninyo. Dahil kung hindi ninyo ilabas yan, baka kung ano-ano pa ang isipin ng ating mga kababayan na maaari na namang ikasira ng kanyang pamumuno at ng mismong ng ating Pangulong Bangag. Ilabas ninyo ang tunay na dahilan bakit hindi nakapagpulong ang presidente. Huwag kayong magbingi-bingihan sa panawagan ng taong bayan. Sagutin ninyo kung nasaan ang Pangulo. Okay, Palasyo? Huwag matigas ang ulo. Ito pa isang balita, mga kababayan. Sabi po ng NSC o National Security Council, mga kababayan, ito babasahin ko. Kayo na lamang pong humusga. The National Security Council o NSC clarified that there are no American military bases in the Philippines amid heightened tension in the Middle East and threats by Iran to strike United States military installation abroad, mga kababayan. Di ba? Ang sabi ng NSC, wala naman daw pong US base military sa Pilipinas, mga kababayan. Ano ba ang sabi ng ating former President Rodrigo Roa Duterte? Nakakalimutan yata nitong mga ito, mga kababayan, ang mga sinabi ni Tatay Digong. Ito, sabi ni Tatay Digong, panuorin po natin, repasuhin lang po natin ito, mga kababayan, para matauhan sila. Na sa bagay, hindi naman po talaga US base ang katawagan dahil EDCA site yan. Ito po ang sabi ng dating Pangulong Duterte, panoorin po natin. Hindi ko pinapansin ang Amerika sa administration ko. I never allowed any concession to them. Wala naman silang hiningi sa akin direkta because I know na alam nila na hindi talaga ako pabayang. For example, EDCA. It simply means the presence of foreign troops in our country. Alam mo, ang Amerika, kalaban nila ang China. So kailangan nila, bago makarating ang Amerika sa China, dadaan muna dito sa Pilipinas. So importante sa kanila ang Pilipinas, buffer zone. Na bago makalusot itong mga Chinese, dadaan talaga sila muna dito sa mga military installations. Buffer zone ang Pilipinas. So, Amerika, kailangan talaga nila pigilan ang China from advancing to the Pacific. The only way that they can enter into the Pacific, makita mo sa mapa, dito sa Taiwan Strait, between Taiwan and the Philippines, then dyan sa dulo, on the tip of the country, there's a narrow channel there.
Ngayon, kung magkagera, fight muna tayo dito bago ka makalusot. Before you can ever even entertaining the idea of conquering the Marianas and Guam, patayan muna tayo dito sa Pilipinas. So, ang problema ngayon is they have asked many military bases. Pag military base, armas talaga yan. Missiles yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siguro ang Cagayan. So, anong gawin ng China nito? Kung mag-away sila ng Amerika, sino ang kalaban nila? Amerika? Oh, saan ang Amerika? Nandito sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaya, bumbabahin talaga nila yan. Luzon, Visayas, hanggang Cagayan de Oro. Sus Mario. Ano ang tawag ng dating Pangulong Duterte sa mga EDCA sites, mga kababayan? Military bases.